Will proclaim your praise. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. Cry out with joy to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come before him singing for joy. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. Know that he, the Lord, is God. He made us, we belong to him. We are his people, the sheep of his flock. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. Go within his gates, giving thanks. Enter his courts with songs of praise. Give thanks to him and bless his name. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. Indeed, how good is the Lord, eternal his merciful love. He is faithful from age to age. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Come, let us worship Christ the Lord, who for our sake endured temptation and suffering. The glory of these 40 days we celebrate with songs of praise. For Christ, by whom all things were made, himself has fasted and has prayed. Alone and fasting Moses saw the loving God who gave the law, and to Elijah fasting came the steeds and chariots of flame. So Daniel trained his mystic sight, delivered from the lion's might, and John the bridegroom's friend became the herald of Messiah's name. Then grant us, Lord, like them to do such things as bring great praise to you. Our spirit strengthened with your grace, and give us joy to see your face. O Father, Son, and Spirit, blessed. To you be every prayer addressed, and by all mankind be adored. From age to age, the only Lord. Please be seated. Your decrees, O Lord, are to be trusted. Your truth is more powerful than the roaring of the seas.
The Lord is King, the majesty with majesty and robe. The Lord has robed himself with might. He has girded himself with power. The word you made firm, not to be moved. Your throne has stood firm from of old. From all eternity, O Lord, you are. The waters have lifted up, O Lord. The waters have lifted up their voice. The waters have lifted up their thunder. Greater than the roar of mighty waters, more glorious than the surgings of the sea. The Lord is glorious on high. Truly your decrees are to be trusted. Holiness is fitting to your house, O Lord, until the end of time. Please stand. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Together, your decrees, O Lord, are to be trusted. Your truth is more powerful than the roaring of the seas. Please be seated. Springs of water, bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Bless the Lord, all you works of the Lord. Praise and exalt him above all forever. Angels of the Lord, bless the Lord. You heavens, bless the Lord. All you waters above the heavens, bless the Lord. All you hosts of the Lord, bless the Lord. Sun and moon, bless the Lord. Stars of heaven, bless the Lord. Every shower and dew, bless the Bless Lord. the Lord. All you winds, bless the Lord. Fire and heat, bless the Lord. Cold and chill, bless the Lord. Dew and rain, bless the Lord. Frost and chill, bless the Lord. Ice and snow, bless the Lord. Nights and days, bless the Lord. Light and darkness, bless the Lord. Lightnings and clouds, bless the Lord. Let the earth bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Mountains and hills, bless the Lord. Everything growing from the earth, bless the Lord. You springs, bless the Lord. Seas and rivers, bless the Lord. You dolphins and all water creatures, bless the Lord. All you birds of the air, bless the Lord. All you beasts, wild and tame, bless the Lord. You sons of men, bless the Lord. O Israel, bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Priests of the Lord, bless the Lord. Servants of the Lord, bless the Lord. Spirits and souls of the just, bless the Lord. Holy men of humble heart, bless the Lord. Ananias, Azariah, Mishael, bless the Lord. Praise and exalt him above all forever. Please stand. Let us bless the Father and the Son and the Holy Spirit. Let us praise and exalt him above all forever. Blessed are you, Lord, in the firmament of heaven. Praiseworthy and glorious and exalted above all forever. Together, springs of water, bless the Lord.
Praise and exalt him above all forever. Please be seated. All kings and peoples of the earth, give praise to God. Praise the Lord from the heavens. Praise him in the heights. Praise him, all his angels. Praise him, all his hosts. Praise him, sun and moon. Praise him, shining stars. Praise him, highest heavens, and the waters above the heavens. Let them praise the name of the Lord. He commanded, they were made. He fixed them forever. Gave a law which shall not pass away. Praise the Lord from the earth, sea creatures and all oceans, fire and hail, snow and mist, stormy winds that obey his word. All mountains and hills, all fruit trees and cedars, beasts wild and tame, reptiles and birds on the wing. All earth's kings and peoples, earth's princes and rulers, young men and maidens, old men together with children. Let them praise the name of the Lord, for he alone is exalted. The splendor of his name reaches beyond heaven and earth. He exalts the strength of his people. He is the praise of all his saints, of the sons of Israel, of the people to whom he comes Please close. stand. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. together, all kings and peoples of the earth, give praise to God. Please be seated. A reading from the book of the prophet Nehemiah. Today is holy to the Lord your God. Do not be sad and do not weep, for today is holy to our Lord. Do not be saddened this day, for rejoicing in the Lord must be your strength. The word of the Lord. Christ, Son of the living God, have mercy on us. Christ, Son of the living God, have mercy on us. You were wounded for our offenses. Have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Christ, Son of the living God, have mercy on us. Destroy this temple, says the Lord, and in 3 days I will rebuild it. He was speaking of the temple of his body. Blessed be the Lord, our God of Israel. He has come to his people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of his servant David. Through his holy prophets he promised of old that he will save us from our enemies,
from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant. This was the oath he swore to our father Abraham, to set us free from the hands of our enemies, free to worship him without fear, holy and righteous in his sight, all the days of our life. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his way, to give his people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Destroy this temple, says the Lord, and in 3 days I will rebuild it. He was speaking of the temple of his body. Let us praise our loving Redeemer, who gained for us this season of grace, and pray to him, saying, Lord, create a new spirit in us. Lord, create a new spirit in us. Christ our life, through baptism, we were buried with you and rose to life with you. May we walk today in newness of life. Lord, create a new spirit in us. Lord, you have brought blessings to all mankind. Bring us to share your concern for the good of all. Lord, create a new spirit in us. May we work together to build up the earthly city, with our eyes fixed on the city that lasts forever. Lord, create a new spirit in us. Healer of body and soul, cure the sickness of our spirit, so that we may grow in holiness through your constant care. Lord, create a new spirit in us. Remember us, Lord, when you come to your kingdom, and teach us how to pray. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para na sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Father, you have taught us to overcome our sins by prayer, fasting, and works of mercy. When we are discouraged by our weakness, give us confidence in your love.
We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. May the Lord bless us, protect us from all evil, and bring us to eternal life. Amen. Let us bless the Lord and give him thanks.
Inibigan
tagapagligtas. O Ina, ihandog ang aming alay sa ating Diyos. Ang mga kapilawang pinagpagura ng tao, binuo ng mawis at kamay na sugatan. O Ina, Maria, na tanggapin mo na. Maria, bigyan ng mga dukha ang aming Reyna, ang bukal ng biyaya sa lahat. Buksain ang sakit at kahirapan, naman lang pag-isahin ang iyong mga anak. O Ina, ihandog ang aming alay sa ating Diyos. Ang mga kapilawang pinagpagura ng tao, binuo ng mawis at kamay na sugatan. O Ina, Maria, na tanggapin mo na. O Ina, Maria, ihandog ang aming alay sa ating Diyos. Ang mga kapilawang pinagpagura ng tao, binuo ng mawis at kamay na sugatan. O Ina, Maria, na tanggapin mo na. Maria,
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga minamahal, ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo sa ating paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma. Muli nating ipapagpatuloy ang pagbabasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, kung saan nakasentro ang mensahe ngayon ng Panginoon sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, sa misang ito, ialay natin bilang pasasalamat sa lahat ng ginawang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. At hilingin natin na ang mga ito nawa ay magbunsod sa atin na tunay na magsisi sa ating mga kasalanan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid. Ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tungayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway, upang sa pagpapatira pa ng aming buti sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito, tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoong buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac, at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang muka pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehepsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at naririnig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga." Sabihin mong, "Sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ng Diyos nina Abraham, Isaac, at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-aalala sa akin ng lahat ng salinlahi." Ang salita ng Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inliligtas, at pinagpapala ko sa pag-ibig niya't habag. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit,
sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual. Mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa sa mga masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo, tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol sila ng anghel na namumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba, at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng pong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa ganyan ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo,
Kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga, mga minamahal. Sa araw na ito, ituon natin ang ating pagninilay sa katotohanan na kinakailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. Kung tutuusin, ito rin naman talaga ang panawagan ng panahong ito ng Kwaresma. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kaso, madalas ang nangyayari sa atin, una, hindi natin nakikita yung ating sariling pagkamakasalanan. Marami sa atin, mas nakikita ang kasalanan ng iba. Paano po yan napapatunayan? Try nyo pong umupo sa kumpisal this past few days. Nako, ang bungad. Father, wala naman po kong kasalanan. Tapos, pagkatapos ng dialogue na yun, susunod niya, kasi po yung asawa ko, kasi po yung anak ko, kasi po yung apo ko. Para bagang sinasabi, Father, wala naman po talaga akong dapat ikumpisal. Kaso, yung mga tao sa paligid ko, ginagawa po kong makasalanan. Pero come to think of it, yung mga tao nga ba sa paligid natin, yung nagdudulot sa atin na magkasala? Remember, nasa sa atin pa rin kung papatol tayo sa tukso. Nasa sa atin pa rin kung papatol tayo para magkasala. It will be always according to our own volition, according to our own decision. Pangalawa, maaari din naman masyado tayong maraming tinitingnan na hindi natin nakikita yung pangangailangan din natin ng kapatawaran ng Diyos. Minsan, halimbawa, pag nag-homily yung pari, pag biglang may nasabi yung pari na napakaganda, biglang iisipin, ay nako, para to sa para to dun sa kapitbahay kong maingay. No? Naalala ko, nag-homily ako tungkol sa pagsunod. Nako, yung mga nanay, tinitingnan yung mga anak mula ulo hanggang paa. Brothers and sisters, at the end of the day, we will realize
makasalanan tayong lahat. At kahit ano pang ang mangyari, ang kasalanan ay kasalanan at kinakailangan nating pagsisihan. Baka kasi nasasanay na tayo sa mga kasalanan natin. Baka kasi marami na tayong paboritong kasalanan. Mga minamahal, again and again, pagsisihan natin yung mga kasalanan natin. Bakit? Siguro, marami sa atin, iisipin, kailangan natin pagsisihan yung mga kasalanan natin kasi may impyerno. Totoo, may impyerno. Ang impyerno ay lugar para sa mga taong hindi marunong magsisi sa kasalanan, sa mga taong hindi nakikita ang kanilang pagkamakasalanan. Pero hindi naman yun ang dahilan kung bakit kailangan natin magsisi. Ano ba yung pinakadahilan kung bakit kinakailangan magsisi ng tao? Actually, the key will always be the prayer act of contrition. Anong sinasabi doon? Sige nga, sabay-sabay po, "Oh my God, I am heartily sorry for having offended." Hindi nyo nga kabisado. Ako. O sige, baka yung iba Tagalog, isipin nyo na lang ako, kabisado ko English. "Oh my God, I am heartily sorry for having offended you, and I detest all my sins, because I fear the loss of heaven and the pains of hell." Pero hindi yon doon natatapos. Anong sinasabi? Ipapagpatuloy yon. "But most of all, they have offended you, my God, who are all good and deserving of all my love." Hindi ako nagsisisi sa aking kasalanan dahil lang may nakaambang kaparusahan sa aking pagkakasala. Nagsisisi ako sapagkat nakita ko na ang Diyos ay maawain, mahabagin, at lubos-lubos ang pag-ibig sa akin. At nahihiya ako dahil sa kalapastanganan ng aking pagkakasala ay binabaliwala ko itong biyayang pag-ibig ng Diyos. Nakita natin, dun sa talinhaga na ipinahayag ng ating Panginoon, anong nangyari? Yung isang puno ng igos na 3 taon na partida, 3 taon nang hindi namumunga. Anong sabi ng Diyos? Putulin mo na. Nakakasikip lang yan. Pero anong sabi ng tagapangalaga? At itong tagapangalaga na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi? Huwag po muna. Huwag. Aalagaan ko. Huhukayin ko yung paligid, lalagyan ko ng pataba. Kung mamunga, mabuti. Kung hindi, saka nating putulin. 1 year pa. Let's give it a chance. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. At hindi ito limitado doon sa mga magagaan lang ang kasalanan. Hindi sa lahat. Sa ating lahat ito. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbago at mamunga. Ngayon mga minamahal, ibaligtad naman natin. Tingnan naman natin yung isang anggulo nito. At yun ay yung hamon sa bawat isa din sa atin. Hindi lang na magsisi sa kasalanan, kundi matuto din tayong magbigay ng second chances at magpatawad. Marami sa atin, no? Kung halos dalhin sa hukay ang sama ng loob. But brothers and sisters, it's not the case. Remember, uulit-ulitin ko po, ang pagpapatawad para sa atin
ay hindi lang for the sake ng taong pinatatawad, pero sa atin ding peace of mind. Bakit? Pag sumasama ba ang loob natin, apektado yung tao na kung kanino tayo sumasama ang loob? Minsan, ang kabalintunaan, hindi alam nung taong yun na masama loob natin. O sino ngayon ang nahihirapan? Sino ang dumarami ang wrinkles? Sino ang mamamatay ng dilat ngayon? Yung taong masama ang loob na hindi naman lamang kayang i-let go yun. Natatawa ako minsan, sasabihin, Father, hindi ko po mapatawad. Bakit hindi mo mapatawad? Kasi naaalala ko, ayun naman pala. Hindi naman sinasabi na kalimutan, pero baka pwedeng hindi na natin masyadong isipin. And let us just move on. Pero, kung titingnan natin yung Ebanghelyo ngayon, meron pang isang hamon ng pagpapatawad and giving chance. Ano yon? Ano yung hamon na yon? Hindi natatapos sa pinatatawad na kita. Ang hamon din sa atin ng Panginoon ay tularan siya. Paano? Tulungan natin itong mga taong ito na magbalik loob sa Diyos, na magbalik loob at mamunga din. Kaya nga mga minamahal, ang hamon ng pagpapatawad, ang laging example nito or ang hemplo nito ay walang iba kundi ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga again and again, babalik at babalik tayo, pinatatawad ikaw at ako ng Diyos. Ngayon ang hamon sa atin, magpatawad din. Sa pagpapatawad sa atin ng Diyos, tinutulungan niya tayo upang maging mabunga at binibigyan niya tayo ng mga pagkakataon para maging mabunga. Ngayon ang hamon sa atin, tulungan din natin ang bawat isa na magbago, magbalik loob sa Diyos, at mamunga. Atin ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may kabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad na aming Ama, batid mo ang aming kahinaan, kakulangan at mga pangangailangan. Sa iyong mahabaging pagkalinga, kami nananalig at nagsusumamo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Mo ang iyong bayan. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na naaayon sa kalooban mo, Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Magsikap nawa kaming magtulungan tungo sa ikabubuti ng lahat.
Iwasan nawa namin ang pagpuna sa dungis at kapintasan ng aming kapwa nang mapakita ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Magbunga nawa ang mga kaloob ng Espiritu Santo, pagsisisi, katarungan at pag-ibig sa lahat ng tatanggap ng sakramento ng binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mga instrumento nawa kami ng katarungan, kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Tinapay, sa di sa dagat, 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 sa di
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang aming kasalanan inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpayuwati ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap, upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-ugali at gawang binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Nabubuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming mawain, ipinapaabot namin ang aming pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinapakiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ang paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkob, pagkakaisa at pagtataguyod. Ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaysa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Milo Hubert, at ng lahat ng mga nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong anak, na ngayon, ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri aming iniaalay
para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, at sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, pinararangalan namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging birhen. Gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir, kasama ni na Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon, Tadeo, gayon din si Nalino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginagawang kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, iyong tanggapin ang mga handog na ito ng iyong angkan. Loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, basbasan mo mga handog namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, kaya para sa amin. Ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit sa iyo, O Diyos, Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ng paghahain ito ng katangi-tangi at dalisay, ng pagkain nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel na lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, tanggapin, hinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang damba ng nasa iyong harap.
upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ama namin, iyo ring alalahanin ng mga anak mong nauna ng yumao sa amin, sa pag-imlay sa iyong kapayapaan, ang mga tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, at sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kahit na kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyo nagumapo na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw, kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling na iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal, kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan ng tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Masdan mo ang hingas ng pag-asa at ang awit namin pakinggan na tunay natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay ating nadarama kahit di natin nakikita. Naging tao para sa buong mundo. Susunod ako saan man siya patungo. Masdan mo ang hingas ng pag-asa at ang awit namin pakinggan na tunay natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Masdan mo ang hingas ng pag-asa at ang awit namin pakinggan na tunay natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Sanctify me, body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thyself forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thyself forever. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain, ang ginaganap namin ngayon na sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Magsiupo po saglit para po sa ilang mga patalastas. Mga minamahal naming kaparokya, magkakaroon tayo ng special offering bilang tugon sa World Day of the Sick. Ito po ay magsisilbing suporta para sa mga gawain ng Episcopal Commission on Healthcare. Kwaresma sa Kawan. Patuloy po ang ating Kwaresma sa Kawan. Sa ganap na 6:45 p.m., gabi-gabi ay magkakaroon tayo ng penitential procession kasama ang imahe ng Nazareno patungo sa bawat kawan kung saan gaganapin ang banal na misa. Narito ang schedule. March 24, Monday, Santa Maria Gorete. March 26, Wednesday, Kawan San Roque. March 27, Thursday, Kawan San Rafael Arcangel. March 28, Friday, Kawan St. Margaret. March 29, Saturday, Kawan Santa Rita. March 30, Sunday, Kawan San Isidro Labrador. Bago umalis ang prosesyon patungo sa susunod na kawan, magkakaroon ng kumpisalan sa ganap na 6 p.m. sa lugar na paglalagakan ng puon. Daan ng Krus, tuwing Biyernes pagkatapos ng 6:30 a.m. na misa ay ginaganap ang isang maikling pagninilay ng daan ng krus sa mga mata ni Maria. Sa hapon o gabi naman ay ginaganap ang daan ng krus sa bawat kawan. Misa at pabasa ng pasyon sa March 29, Sabado, simula 7 a.m., samahan natin ang pamayanan ng Our Lady of Mount Carmel sa isang misa at pabasa ng pasyon. Isang magandang paraan upang pagnilayan ang buhay, paghihirap at tagumpay ng ating Panginoon. Sa darating na March 25, ay ipagdiriwang natin ang Solemnity of the Annunciation. Narito po ang hanay ng gawain. 6 p.m., Solemn Evening Prayer. 6:30 p.m., Misa Solemne. 7:30 p.m., Devotional Rosary at maikling candlelight procession patungo sa grotto at agape. Ang gawaing ito ay sponsored ng Education Ministry ng ating parokya. Inaanyayahan ang lahat na sumali sa Bible Timeline Seminar na gaganapin tuwing Sabado ng gabi pagkatapos ng Devotional Rosary. Ito ay isang pamamaraan upang mas mapalalim ang ating kaalaman sa Biblia. Para sa iba pang detalye, ay umantabay lamang sa ating Facebook page. Christian Life Seminar ng Missionary Families of Christ sa mga mag-asawang kasal sa simbahan at sa mga nais magpakasal sa simbahan, may magandang pagkakataon para sa inyo. Inaanyayahan kayo sa Christian Life Seminar ng MFC sa March 29 and 30 sa ating Formation Hall sa second floor ng ating convent building. Para sa karagdagang detalye, lumapit sa kanilang coffee table sa likod o tumawag sa number 0967-764-7263 at 0927-700-6025. Ang ating parokya ay naghahanap ng mga kalalakihang edad 18 years old pataas na handang maglingkod sa ating simbahan bilang extraordinary minister of Holy Communion. Sila po ang bibigyang pribilehiyong maghatid ng banal na komunyon sa mga may sakit. Sa mga nais tumugon sa panawagang ito, mangyaring lapitan ang booth sa patio ng simbahan o kahit na sino miyembro ng ministry na ito. Para sa iba pang impormasyon, i-like, i-follow at i-subscribe ang ating parish social media pages, Facebook, Instagram, Threads at YouTube.
ina at sign, ina ng mga dukha, parish. Maraming salamat at naway pagpalain tayo ng Panginoon. Sama-sama tayo, kaparokya, sa tulong ng Diyos, kasama ka at si Maria. Magsitayo po ang lahat. Karagdagang announcement po, ngayong darating na Biyernes ay meron po tayong Youth Formation and Tizay Prayer. So inaanyayahan po lahat ng mga kabataan, edad 13 years old pataas. Ito po ay magaganap pagkatapos po ng misa sa gabi sa ganap na 7:30 p.m. No? So inaanyayahan pong lahat ng kabataan. This is our monthly gathering, no, ng mga kabataan ng ina ng mga dukha. Muli, maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kaloob na mabuti at ganap. Panalaggiin nawa niya ang dalisay at banalang pamumuhay ninyo araw-araw. Pasapitin nawa niya ang kanyang masaganang tulong sa tanan. Pagindapatin nawa niyang makintal ang kanyang katapatan at ang mabuting balita sa inyong kalooban. Pasaganain nawa kayo sa pag-ibig sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa mga kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, Prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Iniibig ang Ama, narito ang puso naming alay, ilapit sa paanan ng aming Panginoon. O Ina, saan pa kami tutungo? Bere ng mga dukhang iyong pangalan, kay ganda katangi-tangi sa lahat. Isa ang O Ina, inibig ang Aba, narito ang puso naming alay, ilapit sa paanan ng aming Panginoon. O Ina, saan pa kami tutungo?